Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. Nandito po tayo sa ating lakbay aral portion at ngayon nga po, due to insistent public demand, ay pag-uusapan natin ang duties and responsibilities of a barangay tanod. Bilang overview po para sa ating mga kabarangay, ano-ano po ba ang mga ito? Una po dyan, maintenance of peace and order, disaster management, community mobilization and establishing linkages, enforcing barangay legislation, provide social services, organizing the Barangay Disaster Coordinating Center. Ayan, ano po ba itong mga functions na ito mga kagawad para po malinaw na malinaw sa ating mga kabarangay? Ayan. Kags Marie, maintenance of peace and order. Ayan, number 1 po yan sa mga katungkulan po ng ating mga tanod. Pero syempre, lagi yan nakaakibat kung ano yung iuutos rin sa kanila ng kanilang mga XO, yung ating tinatawag na executive officer. Kaya po napaka-importante na yung ating mga tanods po, as much as possible, yung may kakayahan talaga at the same time siguro, Kagawad Butch, yung nire-respeto rin sa mga lugar. Kasi sa totoo lang po, mga kabarangay, kahit ako mismo, nung experience ko sa Barangay Kagawad, nakakaawa rin po talaga ang ating mga tanods dahil siguro dahil yung tingin sa kanila ng mga kabarangay din natin, kung minsan, hindi rin kaaya-aya. Kumbaga may time na kapag sila yung mga tao po sa barangay na bumababa sa mga areas para kahit papano po tayo po ay makatulog ng masarap sa gabi, ng mahimbing at hindi nangangamba. Pero yun nga po mga kabarangay, kasama po dyan sa pagbibigay ng peace and order is yung ating pong mga barangay tanod. Kasama rin pala po yung ating women's desk officer. Kasi nakakaligtaan yan, Kagawad Butch, yung mga women's desk natin. Pagdating po ng madaling araw, may mga time pa yan na nag-i-inquest po sila at umaabot yan ng ilang araw. Wala po akong madadagdag doon. Tama-tama yung sinabi ni Kagawad Marie. Pero ang masasabi ko lang, sana respetuhin natin ang ating mga kagawad dahil sila ang umaaktong pulis ng ating mga villages, ng ating pong mga barangay. So tama si Kagawad Marie, mahimbing tayo natutulog habang rumoronda sila. Ayan po. Kasunod po mga kagawad, ito naman pong disaster management. Ano naman po ang mga functions ng ating mga tanod para po sa disaster management? Sa atin naman pong disaster management, actually, Kags Butch, meron rin po kasi tayong tinatawag na BEMO or yun yung Barangay Emergency Management Office na kung saan nagiging katuwang po yan ng ating mga tanods para po pagdating ng mga sakuna, may kasama po sila na magpapatrolya sa ating mga lugar. Kalakip na yung mga provincial DRRMO, Yes. yung mga sa disaster risk management offices, kalakip din yan ang DILG. Para nga naman tama, pag may sakuna, especially sa probinsya, na madalas merong putok ng buwan, putok ng buwan, Vulkan. Ba't pumutok yung buwan? Oo. Masyado yun. kasi tayong seryoso ngayon, Oo Kags nga. Butch. So, kailangan natin i-light yung Pag mood. pumutok ang buwan, wala na tayong lahat. Hindi na natin kailangan tanod. At hindi lamang yun mga kabarangay, ang ating pong barangay risk reduction disaster Yan. management, napaka-importante po ng role niyan. Actually, may council din yan, Kagawad Butch. Yes. Kasama ng barangay council, yung ating mga different sectors na kung saan hindi lamang po ang trabaho nila bumaba kapag may sakuna. Sila rin po ang bumubuo ng prevention team para po maiwasan yung mga possibilities na magkaroon tayo ng mga disasters or natural act of God na hindi natin masabi dahil hindi naman natin na-expect talaga ang Mga sakuna. Ay. Opo. Parang sanay na sanay ka sa disaster, Kagawad. Alam mo, minsan nga parang sabi ko, sasabihin ko sana sa'yo, Kags Butch. Ayan po, malinaw na malinaw po mga kagawad. Ito naman pong community mobilization and establishing linkages. Para po sa kaalaman ng ating mga tanod, ano naman po ito? Alam mo, sa amin, ang style na ginagawa namin kasi mga more than 150 ang population namin, 150,000.
So, maraming mga sections, mga annex-annex na subdivision po yung villages. So, naglalagay ang mga tanod, especially yung EXO, nag-uutos yan na may mga links, may mga, halimbawa, yung mga radyo ng mga subdivision owners, ng mga villages, ng mga hamlets na yan, yung mga maliliit na mga annex-annex, nakakonekta sa barangay. Para kung may trouble doon, yon establishment of linkages po yon. Kalakip doon, pag yung homeowners association, meron silang sarili nilang security committee na nakalink din po sa barangay. Alam ng barangay kung kailan rumoronda, alam ng barangay kung anong mga call sign nila para kung may emergency. Alam din ng barangay kung sino dahil kalakip niyan minsan ang mga kapitan, hindi ko po sinasabi sa provinces tsaka sa mga walang budget, no. Pero sa mga malalaking budget ng mga barangay, binibigyan din ng uniforme ang mga committee na yan, committee na rumoronda sa mga villages na mga homeowners po yan. Yan po yung mga volunteers na umiikot para masugpo ang krimen. Ayan, medyo dadagdagan natin yung mga sinabi ni Kags Butch, mga kabarangay. Ito yung nakikita ko, Kags Butch, na yung mga in-establish natin na mga outpost kung tawagin natin. Kasi katulad natin dito sa NCR, malalaki yung ating mga barangay. So, napakadami po nating mga puroks na tinatawag. Hindi lamang po yung mga homeowners association dahil sila kahit papano meron silang pang-maintain for the peace and order. May budget po sila para makakuha ng mga security guards na magbabantay sa kanila. Pero sa labas po, katulad nating mga nasa mission areas, ito po naman, ang panawagan naman natin dito, Kagawad Butch, maging katuwang din ng ating mga barangay officials, ng ating mga tanods, ang ating mga purok leaders. 'Di ba? Kumbaga, dito natin ipapasok yung spirit of volunteerism. Kasi establishing linkages So, pag nag-establish tayo ng link talaga, dapat pati yung ating mga asosasyon from the grounds, talaga pong nakasuporta din para mabilis yung pagbatuhan natin ng communication at mabilis rin natin na madadakip if ever may robbery. Kasi yun yung usually na nire-report sa barangay. Kagawad, meron pong nanakawan. So, para po mapabilis, kailangan din po natin ang tulong ng ating mga kabarangay. Hindi po kakayanin mga kabarangay ng mga tanod lamang. Lagi niyo po yan tatandaan dahil iilan lamang po sila at gaya ng sabi ni Kagawad Butch, nasa 100,000 ang population ng Barangay Don Bosco. So imagine niyo po kung meron lang silang 30 to 50 na tanods, masyado pong mabigat ang responsibility na nakaakibat po sa ating mga tanods. At napakalaking responsibilidad para rin po yan sa ating mga desk officers. Ayan, maraming salamat po mga kagawad. Ito naman pong kasunod, kanina po nabanggit po ninyo ang mga halimbawa ng mga social services na kayang ibigay ng isang barangay at may bahagi rin po ang ating mga tanod pagdating po sa pagbibigay ng mga serbisyon yan. Yes, yung mga social services na halimbawa nangangailangan ng assistance sa housing, nagsumbong, sinasaktan yung anak, alam nyo, napag-usapan natin kanina at saka dun kay Judge Jing Nolasco na pag-usapan po yan, ang Barangay Tanods o ang Peace and Order Department ng barangay kalakip yung mga programa ng national government na yan na ini-implement ng ating barangay. So, para sa akin, na pag-usapan na yan, gusto ko lang pag-usapan yung isa sa mga trabaho ng barangay na ini-enforce ang barangay legislation. So, paano ba yan ini-enforce? Halimbawa, nagpasa nga si Kagawad Marie ng bawal magtapon ng basura sa creek. At kalakip nito, pag nagtapon kayo, huhulihin kayo at kayo ay patatawag sa barangay at magbabayad kayo ng certain fine. Ayun, barangay tanod po mga nanguhuli doon. At pagka nanghuli, usually pagka may nanghuli, binibigyan kagad ng EXO, pinapakita sila ng ordinansa. Halimbawa, nagkakaraoke kayo o nagkakantahan. More lampas alas 10 na hanggang alas 10 lamang. Barangay kagawad ng mga barangay kagawad tuloy. May kasamang barangay kagawad at may mga tanod po, sila po ang nag-enforce ng mga legislative measures
sa barangay. Dadagdag ko rin dyan, Kagawad Butch. Alam nyo, sa totoo lang, medyo malapit rin sa puso ko kasi ang mga barangay tanods. Dahil kapag may kailangan sila, lalo na sa badak, yung pipirma para mag-witness, sila po talaga yung mga nagtatrabaho at kasama namin dyan. Kaya naman po yung pagdating naman sa enforcement ng barangay legislation, tama po yung sinabi ni Kagawad Butch. Pero ang inyo pong lingkod na si Kags Marie, nung ako po yung barangay Kagawad, umisip po ako ng isang resolusyon na pwedeng magbigay naman ng benepisyo sa ating mga tanods. Yun naman po yung tinatawag ko na pagbibigay po ng inquest allowance. Dahil sa katunayan po niyan, minsan kasi may mga hinaing na sariling bulsa na namin Kagawad yung pinangkakain namin, yung mga ganong sitwasyon na sana sa bawat barangay po dito ay bigyan rin po ninyo ng puwang ang ating mga tanods at yung mga nagtatrabaho, lalong-lalo na nagtitake ng beyond office hours, na kahit pa paano po magbigay tayo ng a little something for them. Pwede po kayong gumawa ng isang resolution at tignan nyo po kung meron kayong kakayahan pa sa inyong budget na makapag-appropriate po kayo. Dahil pwede po yan, mga kabarangay. Yan, take note, Committee Chairman ng Peace and Order. Assignment nyo po yan. Ayan, maraming salamat po mga kagawad at mga kabarangay, sana po ay malinaw po sa inyong lahat kung ano po ang mga duties and responsibilities ng ating mga tanod. Gaya nga po ng sinabi ni Kagawad Marie kanina, napakalaki po ng role na ginagampanan ng ating mga tanod. At ngayon naman po, ang tanong po, paano po yung magagawa natin para masuportahan naman po natin sila? Unang na po dyan, bigyan po natin sila ng mga uniforme, instructions, kasama na rin po ang police training dahil nga sabi nga po ni Kagawad Butch, para na rin po silang pulis ng ating mga kabaranggayan. Proper decorum and manners, training po at seminars para dyan, right equipments at yung technical know-how and knowledge. Alam nyo, akala nyo simpleng bagay yung uniforme. Hindi ho. Pagka dumali ang gawad dyan, naka-t-shirt, naka-shorts lang, ang tanod, kahit kagawad o kapitan, hindi nilirespeto talaga, hindi ka respeto. Hindi dapat ganoon kasi mamaya pag-uusapan natin, person of authority po kayo and agents of persons of authority po kayo. Kaya kinakailangan humarap ng maayos para may dignidad at authority. Pero ang pinaka-importante yung police training para sa akin. Yes. Madali naman mag-consult eh. Kumuha ka ng dating police. Turuan mo sila ng investigative work. Turuan mo sila kung paano yung stance nila. Turuan mo sila ng disiplina. At kung paano ang tamang paraan na paghuli. Paano magsasakote. Yung mga ganun ba. Para protektado rin nila ang kanilang mga sarili. Kumbaga, itaas natin yung kalidad. Yes. At the same time, siguro Kagawad Butch, sana yung ating mga barangays po ay magbigay rin sila ng training pagdating sa self-defense. Yes. Dahil remember, wala pong hawak na baril yan. Usually, ang lagi nga niloloko ang ating mga tanods, ang hawak daw po batuta. Yun na nga eh. Mahirap naman lagi pag hawak lagi batuta. Mahirap yun. Tapos minsan nagagalit yung mga kabarangay natin. Nanood lang po sila Wala pong ginawa. Opo. Kasi nga, ang liliit ng mga kagaya sa amin, ang liliit ng mga tanod, ang papaya, tapos gutom pa, pumunta doon. Kaya talagang manunood lang talaga, no? Pagkatapos na yung gulo, tsaka. Pero hindi dapat ganon, okay? Natatawa na lang tayo, pero hindi dapat po ganon. Opo, ayan naman po. Ito naman po, napaka-importante rin pong pag-usapan. Ano naman po ang mga qualifications para maging isang barangay tanod? Isa-isahin ko lang po, ito po, unang-una, kailangan po residente ng inyong barangay at voter po. 18 and up but no more than 60. I'm sure may comments po kayo mga kagawad pagdating dito. Ito naman po, can read and write but preferably high school graduate, of good moral character at physically and mentally fit. Kags, yung 18 and up but not more than 60, maganda pag-usapan. Yung iba dito na pag-usapan na natin. At self-explanatory po yun. Alam mo yung 18 and Up, but not more than 60. Sa Nasusunod pagkakatanda po ba ko, ito? Meron akong mga kilalang mga barangays, above 60, meron pa sila ng mga tanods. Kasi naman, Kagawad Butch, gaya nga ng sabi natin, usually talaga sa barangay, wala talagang age limit. Diba? As long as you are able and kaya pa ng inyong pangangatawan, pwede naman po. Yun din ang paniniwala ko.
hindi naman masyadong stricto na kinakailangan above 60. Basta tama, able ka, malakas ka, gusto mo magsilbi. Ang dami nga dyan, yung iba malapit na mag-70. Mas malakas pa sa akin talagang exercise na nila yung pagiging tanod. So, hindi tayo masyadong stricto doon. Kaya lang kailangan 18 and up. Yeah, pero siguro talagang ginawa tong ganitong klase ng qualifications para din magkaroon ng basehan talaga. At syempre pinangangalagaan din nila dahil lalo na po kailangan ng malakas na pangangatawan to. Dahil kayo po yung talagang bababa sa mga areas at ang kalaban nyo po yung mga taong may mga masasamang loob o may mga hindi magandang gagawin sa ating lugar. Alright. Alam niyo, pag-uusapan pa sana namin yung Peace and Order Department, pero malamang alam niyo na yun. Pero sa susunod na episode po yon. At saka ano ang trabaho ng Executive Officer. Babalikan po natin yan sapagkat sa next segment, kinakailangan natin mag-move on dahil dito sa next segment na to, ang dami ko natutunan na ngayon ko lang natutunan. Ayan Kaya po. maganda to. Kaya wag po kayong aalis mga kabarangay dahil magbabalik pa po kami dito lang Sa Sa barangay, tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.